Okay, sa dami ng opinyon at ingay sa paligid, paano ba natin sisilipin yung totoo? Yan ang gagawin natin ngayon. Hihimayin natin ang isang napakakomplikadong issue gamit mismo ang mga salita ng mga taong involved. Tara. Pakinggan niyo to. Isang pangungusap lang pero ang bigat. Galing to sa isang essay ng supporter ng isang, kilalang political leader. At sa isang linyang yan, parang nakapture na niya yung buong puso ng isang dambuhalang gulo, parehong legal at politikal. So yan ang tatalakayin natin. Yung kwento sa likod niyan, yung signature campaign na yan. Pero disclaimer lang, hindi tayo dito para pumili ng side. Ang goal natin, intindihin kung bakit may dalawang grupo ng tao na parang magkaiba ang tinitingnang mundo, kahit iisa lang naman ang pinag-uusapan nila. So, paano ba natin sisimulang intindihin to? Well, isipin nyo na lang na may dalawa tayong salamin o lente. Yung isa, nakikita ang lahat base sa emosyon. Yung isa naman, purong batas. Okay, so sa unang panig, yan yung tinatawag na pathos. Dito, ang lakas, yung kapangyarihan, galing sa puso, sa damdamin, sa dami ng taong sumisigaw. Sa kabilang banda naman, andito ang logos. Dito, wala sa damdamin yan. Ang kapangyarihan galing sa libro, sa batas, sa konstitusyon. At dito sa table na to, grabe, ang linaw ng pagkakaiba nila, no? Tingnan nyo, sa pathos, ang basihan ng tama ay kung libo-libo kayong nagsakripisyo. Sa logos, ebidensya at proseso. Ang goal nung isa, pakalmahin ang kaluluwa. Ang goal nung isa, alamin kung may nilabag na batas. Parang langis sa tubig, di ba? Talagang hindi maghahalo. Okay, so focus muna tayo dito sa mundo ng emosyon. Paano ba binuo yung ganitong klaseng panawagan? Let's dissect yung essay. So, ang unang-unang tool na ginamit dito is yung appeal to emotion. Simple lang to, kapag sobrang tindi ng nararamdaman mo, galit, lungkot, saya, yun na mismo yung ebidensya na tama ang pinaglalaban mo. Ganon yung logic. Pero, yun na nga ba yun? Kasi 'di ba, sa totoong buhang lalo na sa korte, kahit gaano pa kalakas yung sigaw ng puso mo, hindi yan automatic na ebidensya. Hindi yan sapat para sabihing okay, may kaso ka nga. Okay, next. Ito, sigurado pamilyar kayo dito, yung bandwagon fallacy. Ito yung get on the bus mentality. Yung, oy, lahat sila yun ang sinasabi, so malamang tama sila. Kasi kung marami na kayo, imposible namang mali kayong lahat, di ba? Yun yung premise. At kitang-kita yan sa essay. Paulit-ulit yung emphasis sa thousands of Filipinos, hundreds of thousands of signatures. Sa logic, ito yung appeal to numbers, na isang version lang ng bandwagon. Ang problema, sa korte, hindi butuhan ang hustisya, hindi ito paramihan ng pirma. Meron pa, isa pang interesting na psychological trick dito, yung sunk cost fallacy. Medyo technical pakinggan pero simple lang yan. Isipin nyo ganito. Nasa isang toxic na relasyon ka. Gusto mo nang umalis pero iniisip mo, sayang naman yung 5 taon na invest ko. Yan yun. Ganoon din dito. Ang logic, gumastos na ako ng libo-libo, nag-credit card pa ako para lang makapunta dito, kaya dapat lang na ituloy ito. Dapat maging sulit to. Kahit na, sa totoo lang, hindi na siya praktikal. Okay, so tapos na tayo sa mundo ng damdamin. Ngayon, 180-degree turn. Tanggalin natin yung lenteng yon at isuot natin yung salamin ng isang abogado. Tingnan natin ang malamig at minsan masakit na katotohanan ng batas. At dito talaga nagkakabanggaan ang dalawang mundo. Sa isang banda, yung sigaw ng mga supporter. Korte, pakinggan nyo kami. Tingnan nyo yung dami namin. Pero sa kabilang banda, yung sinumpa ang tungkulin ng mga hukom, ang maging impartial. Bawal silang magpadala sa pressure. Ang tanging boss nila, ang batas. So ano ba talaga yung kaso sa korte? Ito ay isang petisyon para sa writ of habeas corpus. Ang ibig sabihin lang yan sa simpleng Tagalog ay iharap nyo yung tao sa korte para malaman kung legal ba ang pagkakaakulong sa kanya. Pero, at ito ang malaking pero, hindi yan basta-basta. Sobrang daming butas ng karayom na kailangang daanan. At yan ang mga legal na pader na sinasabi ko, 3 dambuhalang pader. Una, may desisyon na ang Supreme Court noong 2021 na nagsasabing kahit umalis na tayo sa ICC, may obligasyon pa rin tayong mag-cooperate. Pangalawa, yung timeline. Pasok pa rin sa jurisdiction ng ICC yung mga pinag-uusapang events. At pangatlo, yung tinatawag na complementarity issue.
Sabi ng ICC, sinubukan nyo bang iimbestigahan yan sa sarili nyong bansa? Kasi sa tingin namin, hindi sapat. So itong tatlong to, mga legal na argumento yan. Hindi mo yang masasagot ng signature campaign lang. So, kung ganun pala, kung sa mata ng batas parang walang bigat yung mga pirma, yung mga rally, para saan pa yon? Ano ba talaga ang silbi nun? At dito natin makikita yung sagot. Una, ito ay isang anyo ng extrajudicial pressure. Hindi man ito ebidensya, pero isa itong paraan para iparamdam sa sistema na, uy, may nakatingin. At pangalawa, at baka ito pa yung mas importante para sa kanila, para bumuo ng solidarity. Para iparamdam sa bawat isa na hindi ka nag-isa, para magbigay ng emosyonal na ginhawa. Kaya sa huli, ito ang tanong na naiiwan sa ating lahat. Sa isang demokrasya, ano nga ba ang tamang balanse? Saan ba dapat nagtatagpo ang sigaw ng damdamin ng mga tao at ang tahimik pero makapangyarihang salita ng batas? Isang tanong na siguro tayong lahat ang kailangang sumakat. Salamat sa pagsama ninyo.